Po ngayon, araw-araw po dapat alerto po tayo. 24, sabi nga po nila. At para nga pong bigyan ng tips po sa atin pagdating naman po sa self-defense, makakapanayin po natin ngayon via Zoom si Dindo De Jesus, ang Chief Instructor po ng International Krav Maga Federation of the Philippines. Sir, magandang hapon po. Welcome to Ligtas Dapat. Magandang hapon. Hi, sir. Hello. Ayun. Opo, magandang hapon po sir. Salamat po sa inyong oras. Unahin na po natin ito, basic self-defense moves. Naman po sa amin yan? Pakituro naman po sa amin, sir. Oo, normally yung mga estudyante natin, mga empleyado, kailangan ready sila lagi na may mga dalang mga gamit, tawag namin common object na para magamit nila to enhance yung self-defense in case na may mag-a-atake o may mag-threat. Mm-hmm. So yung pinaka-common is yung tinatawag natin na shield-like object, which is yung bag. Bag, okay. So yung bag natin pwedeng pananggayan. Lagi natin dala yung bag, let's say may atake sa'yo, may susuntok o may sasaksak. So ganito yun, may demo ko lang ha. Mm-hmm. So bag, laging hawak natin yan sa harap ng katawan natin. Para ito yung panangga natin siya. Mm-hmm. Ito may knife. So, let's say, punta tayo sa worst, may sasaksak sa'yo. So, knife. So, ito si Werner, estudyante ko. So, hawak ko dito, may knife siya, sasaksak. So, dito, pinansangga ko siya. So, yung knife, sasaksak ako, ibablock ko ng bag, yung knife. So, ilalak yung elbow, then, after blocking, groin kick. So, sipa sa groin. Tapos, takbo na. So, pwede rin yun sa suntok. Kung susuntokin naman ako, yan rin ang palangga ko, then sisipahin ko siya. So, yung bag, very effective yun. Sa self-defense na weapon, kung hindi tayo marunong ng yung technique na kung baga hand-to-hand na palangga natin sa suntok o sa... Okay po. Few questions lang po ako dito, Sir Dindo, no? Paano pag nakatalikod ka? Ano pong best move to it? So, ganito, meron tinatawag tayong situational awareness. Okay. So, if naglalakad tayo sa kalsada na hindi maganda, gabi, o yung kalsada hindi siya yung medyo tahimik, wala masyadong tao, kailangan natin mag-scan, kailangan natin tumingin sa paligid natin para if may mag-a-attack sa atin, nasa likod, makikita natin. Pero let's say, biglang may umatake sa iyo sa likod na hindi mo alam. Ang common is yung pwedeng kidnapping, pwede naman na bear hug. So, sa kidnapping, may tinatawag tayo na hand covering yung mouth. So, i-demo ko lang. Okay. So, let's say, let's say, galing sa likod, tapos sinakpan yung bibig ko. So dito, pagka tapik ng bibig, so i-scratch ko yung kamay. So dito, okay, tatanggalin ko yung kamay. Ngayon, kung may chloroform, minsan yung panyo may chloroform, makakatulog ka, so hihinga ka. So after na ma-scratch mo yung kamay, i-lift mo yung shoulder mo tsaka yung elbow, tapos mag-escape ka dun sa armpit, sa kilikili ng attacker. Dun ka makakatakas. Tapos sa groin, tapos hammer fist, escape, tapos takbo na. Alright, medyo napuputo lang si sir. Ayan, okay, bumalik na po kayo. Alright. So number 1 po na gagawin po ninyo kapag po in any event na tayo ay from the back kayo, susunggaban kayo kumbaga or pwede kayong lagyan ng chloroform o panyo, no, sa inyong bibig. Ang number 1 na kailangan mo gawin is breathe for fresh air, get fresh air, automatic. Uunahin mo yun. Okay. Problema yung kamay na nakatakip sa bibig. Oo. So, kailangan natin tanggalin yun. So mag-scratch tayo, tapos hahatakin natin yung kamay papunta dito sa dibdib. Okay. So pag may naamoy tayo na hindi maganda, doon tayo mag-exhale na malakas. Okay. Para mawala yung chemical
Tapos mag-escape tayo. Ang escape natin is sa ilalim ng armpit. Tapos pag-escape natin, tutuhurin natin sa groin area para bumaksak yung assailant, tapos takbo na tayo. Opo. Kapag po mga ganyan, I wanna know, when is it advisable to not do all of this and to just run? So, may tinatawag na tayong timeline. So, let's say, so timeline is yung prevention. So, una, wag tayo basta maglakad sa hindi magandang lugar, wag tayo gabi. Of course, pag nag-taxi tayo, i-text kung sino yung nasakyan natin taxi. Mga ganun na bagay na kailangan natin i-prevent. Ngayon, pag naglalakad naman tayo, let's say wala tayong choice, then dapat meron tayo yung kagayang dinemo ko kanina, may bag tayo na hawak or may pepper spray tayo. So advisable ko na bumili ng pepper spray kasi yung pepper spray, pag in-spray mo sa mata yan, titigil talaga yung assailant eh. So ang technique lang dyan is yung tambang pang-press. Okay. Ngayon, kung wala naman pepper spray para dun sa mga nanonood natin, is lagi tayo may dalang alcohol, di ba? Dahil sa pandemic noon, ngayon nag-disinfect pa rin tayo ng kamay. So yung alcohol itself is para siyang pepper spray. So tawag namin doon is liquid and aerosol. Pwede rin pabango. So i-spray yun sa mata. So yun, tayo doon. Ngayon, if wala naman tayong choice na talagang dumaan sa isang lugar na hindi maganda o naging solo tayo sa isang lugar, dapat lagi tayong alerto. Titingnan natin lahat ng paligid kasi hindi tayo makaka-defend kung hindi natin makita yung attacker. So yun. Okay. Sir, you are a chief instructor for the Krav Maga Federation of the Philippines, no? I wanna know, since kayo po ay nagre-represent po niyang klase ng self-defense yan, ng sport na pong yan, ano po ang mga mahalagang nakukuha natin o makukuha natin when we study Krav Maga? Am I pronouncing it right? Is it Krav Maga o Krav Maga? Mabilis, no? Sabi ko na eh. Mabilis, Krav Maga, tama. Opo, sir. Ano po ang makukuha nating good discipline in this if we study this technique? Una, yung Krav Maga, hindi siya sports. Alright. Wala siyang competition. So, purely self-defense. Alright. Ang maganda sa Krav Maga is lahat ng attacks, lahat ng threats, lahat ng klaseng attacks is kino-cover namin. May susuntok sa iyo, may hahablot sa iyo, may tututok sa iyo ng kutsilyo, tututok ng baril, may kalaban mo 3, 4, multiple attacker, nasa ground ka, paano ka tatayo. May mga segments rin kami na civilian, may kids, may law enforcement, may bodyguard, may military. So ang maganda sa maliban sa natitrain yung self-awareness mo, yung alert ka sa paligid, natututo kang mag-defend, of course, sumuntok, sumipa, kailangan natin yon at makadeal ng mga threats tsaka attack. Kunyari, may sumakal sa'yo, ma-release mo yung sakal, may tumulak sa'yo, makadefend ka, may sumuntok sa'yo, may sumipa sa'yo, may tumutok ng kutsilyo, may sumaksak sa'yo, alam mo yung magagawa natin, and at the same time, may physical fitness. Ma-develop rin yung fitness, at yung self-awareness tsaka yung kailangan natin na solution para sa lahat ng mga attacks at threats na normal sa kalsada. Sir, one last question na lang po ako dito, no? Ano ang tip na mabibigay po ninyo sa atin pong mga katulad ko po, ako po ay very petite. Oo, no. Naglalaro ko sa 4'11" to 5 feet ang aking height, no. And ibig sabihin po no, kalahati ng mga populasyon sa Pilipinas mas matangkad sa akin, mas malaki, and sometimes mauuna ka sa takot noon kasi it can be overwhelming, intimidating. Anong tip mo na mabibigay sa katulad kong very petite po na babae? Yung kagaya mo, madami kaming student, mga maliliit, of course may edad na. Ang attacker kasi sa kalsada, yung most na under the influence ng drugs. So yung lakas nila kakaiba. Yung iba naman bata sa'yo, mas malakas sa'yo. So ang advantage mo lang is talagang yung self-defense. Like sa amin sa IKMF, ang number 1 namin is groin kick. So sipa sa groin area. So ang sipa sa groin area, ang feeling nun is 3,000, 3,000 bones breaking.
Oh, okay. So, Alright. tapos, sa amin may eye gouging rin at may suntok rin sa throat. So, eyes, throat, tsaka groin. Alright. Yun yung mga vulnerable parts ng tao na pag tinira natin, tinamaan natin, is babaksak sila. Kasi kung susuntokin mo isang tao, let's say, kagaya sinabi mo, yung height mo nasa 4'11", ganyan, sinuntok mo siya, under the influence pa ng drugs, is baliwala. Oh, Hindi okay. Oo, kasi sa street walang weight category, hindi kagaya sa sports eh. Sa sports naman, may mga bawal na move. Sa IKMF, Krav Maga, ginagawa natin yung mga bawal na move para matapos kagad yung threat at matapos kagad yung attack. So, eyes, throat, tsaka groin. Eyes, tsaka yung mga throat, and groin. Alright. Eyes, groin. Alright. Well noted po yan at maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin, Sir Dindo, dito po sa programa. Thank you, thank you. Thank you po, sir. At salamat sa live demo. Nagkaroon ako ng idea nung dapat pong gawin. Yan po si Sir Dindo De Jesus, ang Chief Instructor po ng International Krav Maga Federation of the Philippines.